Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 25 taon ng karanasan. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang mga lihim na gulay. Ano ang tunay na nakakabuti at nakakasama sa iyong bato kapag mataas ang creatinine? Marahil, marami sa atin ang nakaranas na nito. Pagkagising sa umaga, pakiramdam ay mabigat ang katawan, bahagyang maga ang mukha, at namamaga ang mga paa pagbaba sa kama. Tapos, sa buong gabi, kailangan mong bumangon ng 2 o 3 beses para umihi, kaya hindi ka makatulog ng mahimbing at pagod na pagod ka kinabukasan. Ang mas nakakabahala pa, sa tuwing magpapatingin sa doktor, sinasabi nilang mataas pa rin ang creatinine level at unti-unting humihina ang bato kahit na marami ka nang pinipigilan sa pagkain mula sa karne, isda, hanggang sa asin at maging ang mga paborito mong pagkain, may isang bagay na nagpapaisip sa marami. Bakit ang dami kong kinakain na gulay pero hindi bumababa ang creatinine? Araw-araw, sinisikap kong kumain ng gulay para lumamig ang katawan, ngunit pagod pa rin ang aking bato. Kung katanungan mo rin iyan, hindi ka nag-iisa. Ito ay isang tanong na madalas kong naririnig sa aking mahabang propesyon. At ito ang nagiging dahilan ng aking pag-aalala. Hindi lahat ng pagkain ng maraming gulay ay mabuti para sa bato. Parang kakaiba, hindi ba? Noon pa man, naniniwala tayo na ang gulay ay malusog, nakakapagpalamig, at mas marami, mas gagaan ang katawan. Ngunit kapag nagsimulang humina ang bato, ang mekanismo ng pagsasala ng katawan ay ganap na nagbabago. Mayroong mga gulay na napakabuti para sa malusog na tao, ngunit nagiging pabigat sa pagod na bato. Sa kabilang banda, mayroong mga gulay na karaniwang hindi pinapansin ngunit tahimik na sumusuporta sa bato sa pagsasala ng dugo, pagbaba ng pamamaga, pagbawas ng madalas na pag-ihi sa gabi, at pagpapatatag ng creatinine. Maraming pasyente ang nagbahagi sa akin na sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang gulay sa kanilang dieta, ang kanilang kalusugan ay kapansin-pansing bumuti. Mas malalim ang tulog, bumaba ang pamamaga, at ang creatinine ay may tendensiyang bumaba. Ito ay nagpapakita na ang bato ay talagang sensitibo, at sa tamang pagkain lamang, ang organ na ito ay ganap na makakabawi unti-unti. Sa video na ito, nais kong anyayahan kayong suriin ang 5 uri ng gulay na lubhang nakakabuti para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine. Ang mga gulay na nakakapagpagaan sa katawan na parang nabawasan ang pasanin, at higit sa lahat, ituturo ko ang 5 uri ng gulay na akala mo ay malusog, ngunit sa mga taong may mahinang bato, hindi dapat galawin. Dahil ang isang maliit na pagkakamali ay sapat na upang mapabilis ang pagtaas ng creatinine nang hindi natin nalalaman. Tandaan nating manood ng mabuti, dahil minsan, ang isang gulay lamang na kinakain natin araw-araw ay siyang nagpapapagod sa ating bato nang hindi natin namamalayan. Upang maunawaan kung bakit ang ilang gulay ay makakatulong sa paggaling ng bato, habang ang iba naman ay tahimik na nagpapataas ng creatinine, kailangan nating tingnan ang bato sa isang mas simple, mas pamilyar na paraan. Isipin ninyo ang bato tulad ng isang water filter sa inyong bahay. Kapag bago pa ang filter, kahit na medyo marumi o may latak ang tubig, gumagana pa rin ito ng maayos. Ngunit kapag luma na ang filter, kahit kaunting latak lamang ay mas nagpapahirap sa pagtatrabaho nito. Ang ating mga bato ay ganoon din. Kapag malakas pa, kahit kumain ng iba't ibang uri ng pagkain, madaling maproseso ng katawan. Ngunit kapag humina ang bato, bawat kinakain natin ay nagiging isang kalkulasyon na kailangan nitong isaalang-alang. May isang katotohanan, nakakaunti ang nakakapansin. Karamihan sa mga matatanda ay iniisip na ang gulay ay malusog, nakakapagpalamig, at mas marami, mas mabuti.
Tama iyan para sa malusog na tao, ngunit hindi tama para sa mga taong may mataas na creatinine. Dahil sa gulay, mayroong dalawang grupo ng sangkap na nagpapahirap sa bato. Una ay ang mga electrolyte, lalo na ang potassium. Para sa malusog na tao, madaling na ilalabas ng bato ang potassium, ngunit kapag bumaba ang function ng pagsasala, ang labis na potassium sa dugo ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod, pamamanhid ng kamay at paa, at maging epekto sa ritmo ng puso. Pangalawa ay ang mga compound na bumubuo ng kristal. Ang mga sangkap na ito, kapag pinagsama sa mga mineral sa katawan, ay bumubuo ng maliliit na butil na parang buhangin. Sa malusog na bato, ang mga butil na ito ay madaling na ilalabas. Ngunit sa mahinang bato, madali silang mamuo, at sa paglipas ng panahon ay maaaring maging bato sa bato o makapinsala sa mga filtering tubes. Bukod pa rito, kailangan ninyo ring malaman, ang mga taong may mahinang bato ay madalas na nakakaranas ng constipation, bloating, o mahinang panunaw. Kapag hindi na ilalabas ng bituka ang lahat ng dumi, ang mga lason ay mananatili ng mas matagal, unti-unting sumisipsip sa dugo. At kapag ang mga lason ay pumasok sa dugo, kailangan ng bato na magtrabaho muli upang salain. Ito ay tulad ng isang walang katapusang cycle na nagpapataas ng creatinine kahit na nagsusumikap kang kumain ng maayos. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi lahat ng gulay ay angkop. Mayroong mga gulay na nakakapagpagaan sa bato sa pamamagitan ng pagtulong sa paglabas ng labis na tubig, pagbaba ng pamamaga, pagpapalamig sa katawan, at pagpapatatag ng electrolyte. Ngunit mayroon ding mga gulay na nagpapahirap sa bato pagkatapos lamang ng ilang pagkain na akala mo ay nakakapagpalamig, akala mo ay malusog, ngunit sa mahinang bato ay parang nagdaragdag ng presyon sa isang makinang matagal nang tumatakbo. Sa puntong ito, maaaring itanong ninyo, kung gayon, ano ang dapat kong kainin at ano ang dapat kong iwasan? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ibabahagi ko sa inyo ang 5 uri ng gulay na lubhang nakakabuti para sa bato na tumutulong sa mas madaling pagtatrabaho nito at nagbibigay ng pagkakataon para maging stable ang creatinine. At pagkatapos niyan ay ang 5 uri ng gulay na hindi dapat galawin kapag pagod ang bato kahit na sa tingin mo ay walang pinsala. Mga minamahal, ang tamang pagpili ng gulay araw-araw ay ang pinakasimpleng paraan upang suportahan ang bato ng walang gamot. At ngayon, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa susunod na bahagi. Mga gulay na nakakabuti sa bato. 1. Dahon ng sili, siling labuyo leaves. Ang unang gulay na nakakabuti sa bato na nais kong ipakilala ngayon ay ang dahon ng sili. Isang karaniwang gulay na madalas na minamaliit at ang ilan ay hindi gusto dahil sa kakaibang amoy nito. Gayunpaman, para sa mga may mataas na creatinine, mahinang bato, madalas umihi sa gabi o namamaga ang mga kamay at paa, ang dahon ng sili ay isang tahimik na katulong na nagpapagaan sa pagtatrabaho ng bato araw-araw. Ang dahilan kung bakit ang dahon ng sili ay partikular na angkop para sa mga taong may mahinang bato ay nasa natural na mekanismo nito sa paglabas ng labis na tubig. Naglalaman ang dahon ng sili ng mga compound na makakatulong sa katawan na ilabas ang labis na tubig na naipon sa mga tissue nang hindi biglaang nawawalan ng electrolytes. Isipin ninyo, kapag mahina ang bato, ang labis na tubig ay hindi makalabas at magiging sanhi ng pamamaga ng bukong-bukong, bigat sa ibabang tiyan, at maging pagbabago-bago ng presyon ng dugo. Ang isang mangkok ng nilagang dahon ng sili araw-araw o isang baso ng piniga na dahon ng sili na hinaluan ng tubig at inumin sa umaga ay makakatulong sa paggaan ng katawan upang hindi na pasanin ng bato ang labis na tubig. Hindi lang iyon, ang dahon ng sili ay mayaman din sa natural na flavonoid, isang grupo ng mga sangkap na pinagtutuunan ng pansin ng agham ngayon
dahil sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kapag ang mga filtering vessels ay namaga o nasira, mas mabilis na tataas ang creatinine. Ang regular na pagdaragdag ng dahon ng sili ay nakakatulong upang maging stable ang mga microvessels na ito, mas maayos ang daloy ng dugo, at nababawasan ang presyon sa bato. Ito ang tunay na kailangan ng maraming Pilipino na lampas 60 taong gulang. Isa pang benepisyo na kakaunti ang nakakaalam ay ang dahon ng sili ay may katangiang pampalamig at madaling matunaw, na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga madalas na nakakaranas ng bloating at constipation, isang karaniwang kondisyon sa mga taong may mahinang bato. Kapag maayos ang panunaw, ang mga lason ay hindi mananatili ng matagal sa bituka at mababawasan ang pasanin ng bato sa pagsasala ng mga sangkap na naiwan sa dugo. Sa paraan ng paggamit, ang dahon ng sili ay napakadaling ihanda. Maaari itong kainin kasama ng tanghalian bilang sariwang gulay, haluan ng kaunting mantika o pigain para kumuha ng katas at inumin na hinaluan ng tubig 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi mo kailangang uminom ng purong-puro, sapat na ang maliit ngunit regular na dami para maramdaman ng bato ang suporta. Marami na akong nakitang pasyente na nagbahagi na pagkatapos ng ilang linggo ng paggamit ng dahon ng sili, mas gumaan ang kanilang katawan, bumaba ang pamamaga, at mas kaunti ang paggising sa gabi. Ito ang senyales na ang bato ay tinutulungan ng tama. 2. Sayote. Ang pangalawang gulay na nakakabuti sa bato na nais kong ipakilala ay ang sayote, isang gulay na may malutong at bahagyang matamis na lasa na matatagpuan sa buong taon at halos bawat pamilyang Pilipino ay gumagamit, ngunit marahil kakaunti ang nakakaalam na ang sayote ay partikular na angkop para sa mga taong may mataas na creatinine o mahinang function ng bato. Ang dahilan kung bakit ang sayote ay nagiging isang mabuting kaibigan ng bato ay nasa natural na alkaline na katangian nito. Ang katawan ng isang taong may mahinang bato ay kadalasang may tendensiyang magkaroon ng labis na acid, lalo na kapag bumaba ang function ng pagsasala. Kapag masyadong acidic ang kapaligiran sa dugo, mas kailangan ng bato na magtrabaho upang balansehin ito. Ang sayote, dahil sa pagiging mayaman sa alkaline minerals tulad ng magnesium, plant-based calcium, at mild electrolytes, ay tumutulong sa pag-neutralize ng labis na acid na ito na nagpapadali sa proseso ng pagsasala ng dugo. Isipin ninyo, parang naglilinis tayo ng bahay. Kung maraming dumi sa sahig, kailangan nating kuskusin ng malakas, ngunit kung kaunti lang ang dumi, madali lang linisin. Ang sayote ay nakakatulong sa pagbawas ng dumi sa katawan sa ganitong paraan. Hindi lang iyan, ang sayote ay mayaman din sa soluble fiber. Para sa mga taong may mahinang bato na madalas nakakaranas ng bloating, hirap sa panunaw o constipation, ang soluble fiber ay gumaganap bilang isang maliit na espongha, sumisipsip ng dumi na natitira sa bituka at inilalabas ito ng malumanay. Kapag malinis ang bituka, malaki ang pagbaba ng dami ng lason na bumabalik sa dugo, kaya nababawasan ang dagdag na trabaho ng bato. Ito ay isang benepisyo na hindi inaasahan ng maraming matatandang Pilipino. Isa pang napakahalagang bagay ay ang sayote ay may mababang potassium, kaya napakaligtas ito para sa mga nag-aalala sa pagtaas ng potassium sa dugo, isang karaniwang problema sa mga taong may mataas na creatinine. Dahil dito, ang sayote ay nagiging isang mahusay na pagpipilian para sa tanghalian at hapunan. Sa paraan ng paggamit, ang sayote ay maaaring ilaga, steam, o gawing sabaw na may buto ng manok para maging matamis ang sabaw. Mas simple pa, maaari mong hiwain ng manipis at haluan ng carrots at kaunting suka ng niyog para magkaroon ng madaling kainin na salad na nakakapagpalamig sa tiyan at gusto ng bato. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo,
ay sapat na para maramdaman ang paggaan ng katawan, pagbaba ng bloating at mas madaling pagtulog. Marami na akong nakitang kaso ng pasyente na pagkatapos regular na magdagdag ng sayote sa kanilang dieta, bumaba ang bigat sa likod, nabawasan ang pamamaga ng paa, at lalo na, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Ito ay nagpapakita na nababawasan ang trabaho ng bato. Number 3. Dahon ng parsley. Ang pangatlong gulay na nakakabuti sa bato na nais kong ibahagi ay ang parsley. Ito ay isang gulay na ginagamit lamang ng marami para palamuti sa pagkain. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, ang parsley ay tulad ng isang mahusay na tagapag-ayos ng electrolyte na tumutulong sa katawan na gumana ng stable at mas madali. Ang pinaka-espesyal na punto ng parsley ay ang napakataas na nilalaman nitong vitamin K at folate. Ito ang dalawang nutrient na may mahalagang papel sa pagtulong sa mga microvessels sa bato na dumaloy ng maayos. Kapag ang daloy ng dugo sa bato ay makinis, ang pagsasala ng creatinine ay nagiging mas madali. Isipin ninyo, kung ang isang daan ay maraming lubak, mabagal ang takbo ng sasakyan at nahihirapan. Ngunit kung ito ay patag, magiging madali ang pagtakbo. Ang parsley ay ang tumutulong sa pagpapatag ng mga mahihina o namamagang microvessels. Bukod pa rito, ang gulay na ito ay naglalaman din ng natural na compounds na may kakayahang mag-regulate ng electrolytes, lalo na ang sodium at tubig. Para sa mga taong may mahinang bato, madaling magulo ang electrolytes. Minsan, labis na nagtatago ng tubig. Minsan naman ay labis na naglalabas ng tubig na nagiging sanhi ng pagkapagod, mabilis na tibok ng puso, o hirap sa pagtulog. Ang parsley ay tumutulong na ibalik ang balanse ng dalawang salik na ito sa napaka-natural na paraan. Dahil dito, nababawasan ang bahagyang pamamaga, nababawasan ang pakiramdam ng bigat sa paa at tiyan na karaniwan sa mga lampas 60 taong gulang. Isa pang napakapansine-pansing benepisyo ay ang parsley ay nakakatulong sa paglilinis ng bituka dahil sa dami ng fiber at natural essential oils. Kapag maayos ang panunaw, kaunti ang lason na naipon sa bituka, hindi na kailangang salain muli ng bato ang dami ng lason na sumisipsip sa dugo. Ito ay tulad ng paglilinis ng basura ng maaga upang hindi mapuno ang basurahan, hindi na kailangang itapon ng paulit-ulit. Sa paraan ng paggamit, ang parsley ay napakadaling isama sa pagkain. Maaari mo itong i-blend kasama ng mansanas o pipino at inumin 2 o 3 beses sa isang linggo. O mas simple pa, budburan lamang ng kaunting tinadtad na parsley sa sabaw o mashed potatoes. Hindi kailangan ng maraming parsley, sapat na ang regular na paggamit para magbigay ng benepisyo. Maraming pasyente ang nagbahagi pagkatapos ng ilang panahon ng paggamit na mas gumaan ang kanilang katawan, bumaba ang pamamaga at lalo na mas malalim ang kanilang tulog dahil hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang bato sa gabi. 4. Kangkong. Ang pang-apat na gulay na nakakabuti sa bato na nais kong ibahagi ngayon ay ang kangkong. Ito ay isang gulay na madalas na lumalabas sa mga simpleng pagkain, ngunit kakaunti ang nakakaalam na mayroon itong kapangyarihang suportahan ang bato sa isang napaka-natural at matatag na paraan. Ang unang bagay na nagpapagandang pagpipilian sa kangkong para sa mga taong may mahinang bato ay ang kakayahan nitong palamigin ang katawan. Kapag humina ang bato, madaling umiinit ang katawan, madaling mapagod at madaling mahirapan sa pagtulog. Ang kangkong, na may katamtamang pampalamig na katangian, ay tumutulong sa pagpapahinahon sa loob na nagbibigay ng mas gaan at preskong pakiramdam sa kumakain. Maaari ninyong isipin, tulad ng isang malamig na bentilador na humihip sa umiinit na katawan, na tumutulong sa bato na hindi na kailangang magtrabaho ng labis. Hindi lang iyan, ang kangkong ay mayaman din sa plant-based magnesium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagpaparelax ng mga daluyan ng dugo. Kapag maluwag ang mga daluyan ng dugo,
ang daloy ng dugo sa bato ay magiging regular at mas malumanay na binabawasan ang presyon sa filtering system na pagod na sa paglipas ng panahon. Para sa mga madalas na nakakaranas ng paninigas ng kalamnan, sakit sa balikat at leeg, o pagkabalisa bago matulog, ang magnesium sa kangkong ay nakakatulong din upang mas madali kang makatulog. Isa pang salik na hindi dapat kalimutan ay ang dami ng soft fiber sa kangkong. Ang soft fiber ay hindi nagpapabusog o nagiging sanhi ng hirap sa panunaw, ngunit nakakatulong sa paglilinis ng bituka at mas maayos na paggalaw. Kapag malinis ang bituka, kaunti ang lason na sumisipsip pabalik sa dugo, kaya hindi na kailangang salain muli ng bato ang mga hindi kanais-nais na impurities. Lalo na, ang kangkong ay naglalaman din ng maraming antioxidant. Ang mga bantay na ito ay nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng edad at ng matagal na pagtaas ng creatinine. Ang regular na pagkain ng kangkong ay tulad ng paglalagay ng protective cushion para sa bato upang bawat araw ay mas gumaan ang pagtatrabaho nito. Sa paraan ng paggamit, ang kangkong ay napakadaling ihanda. Maaari itong iluto sa sabaw na may hipon, i-stir-fry ng bahagya sa mantika, o blanched at haluan ng kaunting toasted sesame seeds. 3 beses sa isang linggo, mararamdaman ninyo ang pagiging mas malamig, mas gaan ng katawan, mas maliksi sa pagkilos, at mas malalim na tulog. 5. Talong, ang panglimang gulay na nakakabuti sa bato na nais kong ibigay sa inyo ngayon ay ang talong. Isang karaniwang gulay ngunit lubhang kapaki-pakinabang para sa mga madalas umihi sa gabi, nakakaramdam ng bigat sa likod, o tumataas ang creatinine sa paglipas ng panahon. Ang espesyal na punto na nagpapagandang kaibigan ng bato sa talong ay ang kakayahan nitong suportahan ang daloy ng dugo at malumanay na ilabas ang labis na tubig. Ang talong ay naglalaman ng mataas na dami ng natural na vitamin C kasama ang mga plant compounds na may epekto sa paglambot at pagiging mas elastic ng mga daluyan ng dugo. Kapag maayos ang paglawak ng mga daluyan sa bato, ang daloy ng dugo sa bato ay magiging regular at malumanay na nagpapadali sa proseso ng pagsasala. Para sa mga matatanda na madalas nakakaramdam ng bigat sa likod, namamaga ang paa o madalas na pinipilay, ito ay isang napaka-praktikal na benepisyo. Hindi lang iyan, ang talong ay mayroon ding mild cooling effect na nakakatulong sa pagbaba ng pakiramdam ng init sa loob ng katawan, isang napakapamilyar na pakiramdam para sa mga taong may mahinang bato o matagal nang umiinom ng gamot. Ang pampalamig na katangian ng talong ay nakakatulong sa katawan na maging mas relax, at sa gayon ay nababawasan ang presyon upang ilabas ang mga lason na nabubuo mula sa kumukulong init sa loob. Maaari ninyong isipin ito bilang isang sariwang patubig sa isang tuyong hardin na unti-unting pinapahinahon ang bawat sanga ng puno. Isa pang benepisyo ay ang talong ay naglalaman ng soft fiber na tumutulong sa maayos na paggalaw ng bituka, maiiwasan ang constipation. Kapag maayos ang daloy ng bituka, hindi na kailangang magtrabaho ng dagdag ang bato upang salain ang mga lason na pumasok sa dugo dahil sa pagbara sa bituka. Sa paraan ng paggamit, ang talong ay napakadaling ihanda. Maaari itong iluto sa sabaw na may giniling na karne, i-stir-fry ng bahagya sa bawang o pigain, at inumin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Para sa mga matatanda, madalas kong payuhan na kainin ito sa tanghalian o hapon upang mas madaling masipsip ng katawan. Sa regular na paggamit sa loob ng isang panahon, makikita ninyong bababa ang pamamaga, bababa ang pagkapagod. Mas malalim din ang tulog dahil hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang bato sa gabi. Ang talong, bagaman simple, ay nagdudulot ng matatag na benepisyo para sa mga nakakaalam kung paano gamitin ng tama. Ito ang dahilan kung bakit ko ito inilagay sa grupo ng 5 gulay na napakabuti para sa mga may mataas na creatinine
o unti-unting humihina ang bato sa paglipas ng edad. Mga gulay na hindi dapat kainin. Kapag mahina ang bato, 1. Dahon ng kamote. Ang unang gulay na kailangan limitahan ng mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine ay ang dahon ng kamote. Maaaring kakaiba ito dahil dati pa man, marami na ang nagsasabing ang dahon ng kamote ay malusog, nakakapagpalamig ng katawan, lalo na sa maiinit na araw. Ngunit sa mga taong humihina ang bato, ang gulay na ito ay nagtatago ng maraming panganib na hindi alam ng lahat. Ang dahilan kung bakit ang dahon ng kamote ay nagiging isang nakatagong panganib ay ang mataas nitong natural na nilalaman ng oxalates. Ang oxalates, kapag pumasok sa katawan, ay sumasama sa calcium sa dugo upang bumuo ng maliliit na kristal. Kung malakas ang bato, ang mga kristal na ito ay madaling nailalabas. Ngunit sa mahinang bato, bumaba ang kakayahan sa pagsasala at ang mga kristal na ito ay madaling dumikit sa mga tubule ng bato at sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng bato sa bato o nagdudulot ng iritasyon na nagpapataas ng creatinine. Marami pa rin ang nagtataka. Hindi naman ako kumakain ng maalat. Hindi rin ako umiinom ng soft drinks. Bakit ako nagkabato sa bato? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkain ng maraming pagkaing mayaman sa oxalate nang hindi nalalaman. Hindi lang iyan, ang dahon ng kamote ay naglalaman din ng mataas na potassium. Lubhang delikado ito sa mga taong may mataas na creatinine. Kapag hindi agad na ilabas ng bato, ang potassium ay naipon sa dugo na nagiging sanhi ng pagkapagod, pamamanhid ng kamay at paa, palpitations, at ang ilan ay nakakaranas pa ng bahagyang hirap sa paghinga sa gabi. Ang mga senyales na ito ay madalas na napagkakamalang kulang sa tulog o sakit sa tiyan, ngunit sa katunayan ay nauugnay sa kawalan ng kakayahan ng bato na iproseso ang labis na potassium. Ang dahon ng kamote ay mayroon ding pampalamig na katangian, ngunit madaling magdulot ng bloating sa mga taong may mahinang panunaw. Kapag puno ang tiyan, bumabagal ang paggalaw ng bituka, at ang mga dumi na matagal na nananatili sa katawan ay naglalabas ng maraming lason. Ang mga lason na ito ay sumisipsip pabalik sa dugo na nagpapahirap sa bato na magsala muli, na hindi sinasadyang nagpapataas ng presyon sa filtering system na pagod na. Hindi ko sinasabing ang malulusog na tao ay hindi dapat kumain ng dahon ng kamote, ngunit para sa mga taong may mahinang bato, mataas ang creatinine level o may kasaysayan ng bato sa bato, ang madalas na pagkain ng dahon ng kamote ay maaaring magpalala ng kondisyon ng hindi nalalaman. Maraming pasyente ang nagbahagi na pagkatapos bawasan ang mga pagkaing tulad ng dahon ng kamote, spinach, o iba pang madilim na gulay, kapansin-pansing bumuti ang kalusugan ng kanilang bato. Kaya, ano ang dapat kainin ng mga taong may mahinang bato sa halip na dahon ng kamote? Ang mga gulay na may kaunting oxalate at kaunting potassium tulad ng kalabasa, sayote, talong, o kangkong ay magiging mas angkop na pagpipilian. 2. Lasuna, sibuyas Tagalog, Allium ampeloprasum. Ang pangalawang gulay na dapat limitahan ng mga taong may mahinang bato ay ang lasuna o sibuyas Tagalog, wild garlic, elephant garlic leaves. Ito ay isang pamilyar na gulay sa maraming lutuing Pilipino. Ang bango ng lasuna ay nagpapagana sa pagkain. Ngunit para sa mga taong may mataas na creatinine o humihina ang bato, ang gulay na ito ay nagtatago ng maraming nakakabahala. Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang lasuna ay may matinding pampainit na katangian. Para sa malusog na tao, ang pampainit na katangian ay nakakatulong sa maayos na panunaw, nagpapainit sa tiyan. Ngunit sa mga taong may mahinang bato, ang pampainit na katangian na ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng tubig sa katawan at nagpapataas ng presyon sa bato sa proseso ng pag-regulate ng fluid. Kapag bahagyang nawawalan ng tubig ang katawan, nagiging mas puro ang dugo at mas nahihirapan ang bato
sa pagsasala upang ilabas ang creatinine. Marami pa nga ang napansin na mas madalas silang umiihi sa gabi pagkatapos kumain ng mga pagkaing may lasuna nang hindi naiintindihan ang dahilan. Hindi lang iyan, ang lasuna ay naglalaman din ng malakas na essential oil compounds na kapag pumasok sa katawan, kailangan ng bato ng karagdagang oras at enerhiya upang i-metabolize. Kapag mahina ang bato, ang pagproseso ng mga essential oils na ito ay tulad ng pagpasa ng karagdagang bagahe sa isang pagod na tao. Ang paulit-ulit na labis na pasanin ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng creatinine sa bawat pagkakataon. Isa pang salik na kailangan bigyang pansin ay ang lasuna ay maaaring magdulot ng bloating at hirap sa panunaw sa mga taong lampas 60 taong gulang, isang grupo ng edad na mabagal na ang paggalaw ng bituka. Kapag bumagal ang sistema ng panunaw, ang mga lason ay may tendensiyang manatili ng mas matagal sa bituka, kaya sumisipsip pabalik sa dugo. At tulad ng alam ninyo, kapag ang mga lason ay pumasok sa dugo, kailangan ng bato na salain muli na hindi sinasadyang nagpapahirap sa bato. Marami na akong nakitang pasyente na nagbahagi na pagkatapos kumain ng stir-fried o inihaw na pagkain na may lasuna, nakakaramdam sila ng init sa katawan, bigat sa tiyan, labis na pagkauhaw, at hirap sa pagtulog sa gabi. Ito ay senyales na ang katawan, lalo na ang bato, ay nagre-react sa dami ng essential oils at pampainit na katangian ng lasuna. Kung sanay na kayong kumain ng lasuna mula pagkabata, hindi mo kailangang iwasan ng lubusan. Ngunit kung mayroon kang mataas na creatinine, mahinang bato, madalas umihi sa gabi, o madalas na umiinit ang katawan, dapat mong bawasan ang dalas. Gumamit lamang ng maliit na dami paminsan-minsan upang hindi na magkaroon ng karagdagang presyon ang bato. 3. Labanos. Ang pangatlong gulay na nakakapinsala ay ang labanos. Ito ay isang pamilyar na gulay na matatagpuan sa maraming lutuing Pilipino mula sa sinigang, nilaga, hanggang sa adobo. Lahat ay iniisip na ang labanos ay nakakapagpalamig at nakakatulong sa maayos na panunaw. Ngunit sa mga taong may mahinang bato, mataas na creatinine o mayroong glucose imbalance, ang labanos ay hindi gaanong walang pinsala tulad ng iniisip natin. Ang dahilan kung bakit ang labanos ay isang pagkaing kailangan ng pag-iingat ay ang kakayahan nitong magpabago-bago ng blood sugar ng medyo malakas. Ang labanos ay naglalaman ng medyo mataas na natural na asukal at kapag mahina ang bato, napakahirap para sa katawan na panatilihing stable ang blood sugar. Kapag ang asukal ay pabago-bago, ang mga microvessels sa bato ay naapektuhan, na humahantong sa pagtaas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Ang mga matatandang Pilipino, lalo na ang mga may mahinang bato at diabetes, ay mas madaling maapektuhan ng pagbabago-bago na ito. Hindi lang iyan. Ang labanos ay mayroon ding kakayahang magpataas ng diuresis, pag-ihi, na nagiging sanhi ng pagkawala ng tubig sa katawan kung kakainin ng marami o sa gabi. Para sa malusog na bato, ito ay lubhang kapakipakinabang. Ngunit para sa mahinang bato, ang pagkawala ng tubig ay nangangahulugang kailangan ng bato na salain ang puro na dugo, tulad ng paghuhugas ng isang basang tela, nakakaunti ang tubig, mas maraming trabaho ngunit mas mababa ang bisa. Dahil sa labis na diuresis na ito, maraming pasyente ang kumain ng labanos kinagabihan ay kailangan ng bumangon ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi. Isa pang salik na kakaunti ang nakakapansin ay ang labanos ay maaaring magdulot ng bloating at mabagal na panunaw sa mga taong lampas 55 taong gulang. Kapag ang labanos ay kinakain kasama ng karne o mga pagkaing mahirap tunawin, bumabagal ang pagtatrabaho ng bituka na nagiging sanhi ng pagdami ng hangin. Ang mga dumi na matagal na nananatili sa bituka ay nagiging sanhi ng muling pagsipsip ng lason sa dugo na nagdaragdag ng pasanin sa bato
tulad ng paghuhugas muli ng isang damit na mayroon pa ring dumi. Hindi dahil sa masama ang labanos, kundi hindi ito angkop sa katawan na may problema sa bato at blood sugar. Ang malusog na tao ay kumakain ng labanos para lumamig ang tiyan, ngunit ang mga taong may mahinang bato ay madalas na napapagod, nauuhaw, madalas umiihi sa gabi, at nakakaramdam ng bigat sa likod. Kung gusto mo ang labanos, maaari ka pa rin kumain, ngunit sa maliit na dami lamang, sa tanghalian, at iwasan ang pagkain kasama ng mga pagkaing mataas sa protina o asin. Eneta, kale. Mga minamahal, ang kale, isang gulay na madalas tinatawag na superfood, ay napakayaman sa bitamina at mineral na mabuti para sa mga nag-eehersisyo, kabataan o mga taong may stable na kalusugan. Ngunit para sa mga taong may mataas na creatinine, mahina ang bato sa pagsasala o pabago-bago ang electrolytes, ang kale ay hindi angkop na pagpipilian. Ang unang dahilan kung bakit ang kale ay isang gulay na kailangan limitahan sa mga taong may mahinang bato ay ang napakataas na nilalaman nitong potassium. Ang potassium ay isang mahalagang electrolyte, ngunit kapag mahina ang bato, hindi na ilalabas ng katawan ang labis na potassium. Kung ang potassium ay naipon sa dugo, maaari kang makaramdam ng pamamanhid, pagkapagod, palpitations, irregular na tibok ng puso o hirap sa pagtulog. Marami ang hindi nakakaunawa kung bakit sila hirap matulog, samantalang ang sanhi ay nagmula sa isang gulay na akala mo ay malusog. Hindi lang sa mataas ang potassium, ang kale ay naglalaman din ng maraming oxalates. Ito ay isang compound na maaaring sumama sa calcium upang bumuo ng maliliit na kristal sa bato. Para sa malusog na bato, ang oxalate ay normal na mailalabas. Ngunit para sa mahinang bato, ang mga kristal na ito ay madaling mamuo at sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng bato sa bato o nagdudulot ng iritasyon sa tubule ng bato na nagpapataas ng creatinine. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang ilang tao na matagal nang kumakain ng maraming kale ay nakakaranas ng matagal na sakit sa likod o discomfort sa balakang at likod. Isa pang problema ay ang kale ay may mataas na insoluble fiber. Para sa mga kabataan, mabuti ito dahil nakakatulong sa pakiramdam ng kabusugan at panunaw. Ngunit para sa mga taong lampas 60 taong gulang, lalo na ang mga may mahinang tiyan o madalas nakakaranas ng bloating, ang insoluble fiber ay nagpapahirap sa pagtatrabaho ng bituka na nagiging sanhi ng pagdami ng hangin. Kapag mabagal ang panunaw, ang mga lason ay mananatili ng mas matagal sa bituka at sumisipsip pabalik sa dugo. Pinipilit ang bato na salain muli tulad ng paghuhugas muli ng isang bagay na hindi pa malinis. Ang kale ay madalas ding kinakain ng hilaw o ginagawang smoothie. Para sa mga taong may mahinang bato, hindi ito angkop dahil kailangan ng katawan na tunawin ang malaking dami ng fiber, oxalates at electrolytes sa maikling panahon na madaling lumikha ng malaking pasanin. Hindi ko sinasabing masama ang kale. Ang kale ay napakabuti ngunit mabuti lamang para sa malulusog na tao. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, ang madalas na pagkain ng kale ay maaaring maging sanhi ng hirap sa pagpapatatag ng creatinine, paghina ng tulog, at patuloy na pagkapagod ng katawan. Kung gusto mong magdagdag ng berdeng gulay, pumili ng mga magaan, mababa sa potassium, at mas madaling tunawin tulad ng sayote, kangkong, pechay, o kalabasa. Number 5. Malunggay. Mga minamahal, ang malunggay ay isang pamilyar na gulay sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Napakatamis nito kapag niluto sa sabaw, madaling kainin, at maraming tao ang nagsasabing nakakabuti sa dugo, lalo na sa mga kababaihan pagkatapos manganak. Gayunpaman, para sa mga taong may mahinang bato, mataas na creatinine, o may kasaysayan ng electrolyte imbalance, ang malunggay ay hindi kasing ligtas tulad ng iniisip natin. Ang unang bagay na kailangan tandaan ay ang malunggay ay may mataas na nilalaman ng plant-based protein,
Mabuti ito sa malusog na tao ngunit hindi angkop sa mga taong may mahinang bato. Kapag pumasok sa katawan, ang protina ay kailangan iproseso at i-metabolize ng bato. Kung pagod ang bato, ang dami ng protina na ito ay magiging pasanin na magpapataas ng creatinine level. Maraming pasyente ang nagtataka, dahon lang naman ang kinakain ko, pero bakit tumataas pa rin ang creatinine? Dahil hindi lahat ng dahon ay magaan sa bato at ang malunggay ay isang halimbawa. Hindi lang iyan, ang malunggay ay naglalaman din ng natural na glucocorticoids, isang uri ng sangkap na maaaring maging sanhi ng pagtago ng asin at tubig sa katawan. Sa mga taong may mahinang bato, ang pagtago ng tubig na ito ay mas madaling magdulot ng bahagyang pamamaga sa kamay at paa, bigat sa ibabang tiyan, o maging sanhi ng pagbabago-bago ng presyon ng dugo na mahirap kontrolin. Ang isang mangkok ng nilagang malunggay sa gabi ay minsan ay maaaring maging sanhi ng mas madalas na pag-ihi sa gabi o hirap sa pagtulog dahil sa pakiramdam ng bigat sa tiyan at init sa katawan, lalo na ang malunggay ay may mataas na nilalaman ng vitamin K na madaling makakaapekto sa daloy ng dugo sa mga matatanda na may makitid, sclerotic na daluyan ng dugo o umiinom ng gamot na panlaban sa pamumuo ng dugo. Kapag bumagal ang daloy ng dugo sa bato, tataas ang presyon sa proseso ng pagsasala at madali ring tataas ang creatinine. Bukod pa rito, ang malunggay ay maaaring magdulot ng bahagyang bloating sa mga taong may mahinang tiyan, lalo na kung hindi pa gaanong luto. Kapag mabagal ang panunaw ng bituka, ang mga lason ay mananatili ng mas matagal at sumisipsip pabalik sa dugo. Ito ay nagpapahirap sa bato na salain muli ang mga sangkap na dapat sana ay nailabas na ng katawan ng maaga. Hindi ko sinasabing hindi dapat kumain ng malunggay ang malulusog na tao. Napakabuti ng malunggay para sa mga kabataan, mga nagtatrabaho ng mabigat, o mga kababaihan pagkatapos manganak. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, mataas na creatinine, o madalas na namamaga at umiihi sa gabi, kailangan limitahan ang malunggay. Huwag gamitin araw-araw, huwag kainin sa gabi, at huwag kumain ng sobra sa isang pagkain. Kung gusto mong kumain ng sariwang gulay na madaling tunawin at mas ligtas, dapat mong piliin ang kalabasa, kangkong, talong o pechay. Mga minamahal, pagkatapos suriin ang 5 uri ng gulay na napakabuti para sa bato at 5 uri ng gulay na kailangan iwasan ng mga taong may mataas na creatinine, naniniwala akong malinaw na ninyong nakita na hindi lahat ng gulay ay nakakapagpagaan sa bato, at hindi lahat ng pamilyar na pagkain ay angkop sa katawan kapag nagsisimulang humina ang bato. Maraming pasyente ang madalas nagsasabi sa akin, "Ang dami ko ng kinakain na gulay, pero bakit hindi pa rin bumababa ang creatinine ko?" Well, madaling intindihin, iyan. Dahil sa mahinang bato, hindi lang kailangan ng gulay kundi kailangan ng tamang uri ng gulay, tamang dami, sa tamang oras. Ang katawan ng isang matanda ay tulad ng isang makina na matagal nang gumagana at tanging ang mga sangkap na tunay na angkop ang makakatulong dito na gumana ng mas maayos. Ang 5 gulay na nakakabuti sa bato tulad ng dahon ng sili, sayote, parsley, kangkong o talong, bagaman simple, ay sumusuporta sa bato sa napakagaan na paraan na tumutulong sa paglilinis ng labis na tubig, pagpapatatag ng electrolyte, pagpapalamig sa katawan, pagbaba ng pamamaga, at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa bawat microvessel ng bato. Ang mga gulay na ito ay tulad ng mabubuting kaibigan na tahimik na nagbabahagi ng pasanin ng bato araw-araw. Sa kabilang banda, ang 5 gulay na nakakapinsala tulad ng dahon ng kamote, lasuna, labanos, kale, o malunggay ay maaaring maging sanhi ng labis na pasanin sa bato kapag pagod na ito. Maaari silang magpataas ng potassium, magpataas ng oxalate, magdulot ng bloating, labis na diuresis, o maging sanhi ng pagkapal ng dugo.
Ang mga maliliit na pagbabago na ito na paulit-ulit araw-araw ay ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang creatinine kahit na sa tingin mo ay kumakain ka ng napakalusog. Mga minamahal, ang pinakamalaking aral na nais kong ipamana sa inyo pagkatapos ng video na ito ay ang pag-aalaga sa bato ay hindi nagsisimula sa gamot kundi nagsisimula sa pagkain araw-araw. Kung babaguhin ninyo lamang ang ilang gulay, babawasan ang ilang uri na hindi angkop, at magdagdag ng mga gulay na mabuti para sa bato, ang katawan ay magpapadala sa inyo ng napakapositibong senyales. Bababa ang pamamaga, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, bababa ang pagkapagod, at magiging stable ang creatinine. Ito ang senyales na ang bato ay tinutulungan ng tama. Ang bato ay isang napakasensitibong organ, ngunit lubos din itong nagpapasalamat kung aalagaan natin ng tama. Hindi ninyo kailangang gumawa ng anumang masyadong komplikado. Sapat na ang bahagyang pagbabago sa inyong dieta upang bigyan ang katawan ng isang mahalagang pagkakataon na makabawi. At bago matapos, nais kong pasalamatan kayong lahat sa pananatili hanggang sa huling sandali. Ang inyong pagsuporta ang nagiging inspirasyon ko upang patuloy na magbahagi ng mas maraming kapaki-pakinabang na kaalaman para sa kalusugan sa pagtanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang mahahalagang nilalaman para sa kalusugan sa pagtanda. Maaari rin ninyong iwan ang inyong komento at ibahagi ang uri ng gulay na madalas ninyong kainin. Sino ang nakakaalam? Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa maraming iba pa. Maraming salamat sa inyong oras. Nawa ay palagi kayong malakas, payapa, at masayang isabuhay ang bawat araw kasama ang inyong minamahal na pamilya.